So ayan po mga amigo, papakita ko po sa inyo ngayon kung ano po ang kakalabasan po ng tindahan ni Tia Celsa sa labas. Magugustuhan kaya mga amigo ni Tia Mame ang plano ni Kuya Tonton. Mira. Magandang hapon po sa inyo mga amigo. Ayan po, ipapakita ko po sa inyo ang naplatadahan na abaseria ni Tia Celsa. Diba? Malapit na matapos. Ito na lang, part na to. Oh. At nandito si Tia Celsa na kung saan ay naglalampaso. Buenas tardes! ¿Qué tal, Marites? Aquí lo pegáis, Vázquez. ¿Cómo va a pegar? Pregar. ¡Ay! Ay. ¿Cómo va a pregar a uno guineana? Con fregona. Con pregona. Ganyan daw maglampaso ang isang Ginyana. Paano kaya maglampaso ang isang Pilipina? Tanong natin kay Tia Mame. Tia Mame, ¿cómo va a pregar a una Pilipina? Pegamos bien, ¿eh? ¿Cómo va a pregar una Pilipina? Bien. Paano daw kaya? ¿Cómo va a pegar hasta una... ganyan daw ang maglampaso sa Pilipina hanggang itaas. Di ba maloko? Sabi ko na eh. Buenas tardes! Yes. Ay, si Robio. So, ayun po mga amigo, malapit na pong matapos talaga itong ano ni Tia Celsa. Ang kanyang magandang abaseria. Sa totoo lang mga amigo, kahit ganito lang pwede na magbenta. Kahit na hindi na pinturahan yan, kahit na ganyan na lang po, kahit walang kisame. Importante po ay makapagsimula na po magtinda. So ay hanggang bukas po tapos na po itong platadahan mga amigo. At Tia Mame? Tia Mame, kaya orang pisar? De revocar. Eso tiene trabajo, Europa tiene trabajo. So, matrabaho ngayon pag-platada. Pero Tia Mame, kaya orang pisar? La mañanita o la tarde? No, como las 9 así. 7. 9 o'clock daw nagsimula. So alas 9 daw nagsimula, tapos ang natapos po ay hindi pa ito natapos. Palta tayo sa bunyan, ano? Ito pa. So yan natapos po. Bukas pa uli. Nagkataka ako mga amigo, yung nagpaplatada, pag ganitong oras na alas 4, ay umuwi na. Baka ganun talagang pasok niya, 9 to 4. Pero ano kasi ito Pacquiao po ito mga amigo. Mas mahal pa yung binayaran na ng flooring kaysa ito sa pagpaplatada. So ayan po mga amigo, papakita ko po sa inyo ngayon kung ano po ang kakalabasan po ng tindahan ni Tia Celsa sa labas. Ganito po mga amigo. So sabi po ni Kuya Tonton, ganyan po ang kakalabasan. So may poste, yan. Tapos may upuan dito. Parang upuan na po ito, yan. Chame, yo enseñar po cómo va a ser aquí. Mira, bien o no bien para usted. So magugustuhan kaya mga amigo ni Tia Mame ang plano ni Kuya Tonton sa tindahan ni Tia Mame. Tia Mame, yo enseñar tú. Eso fuera, ha? Mira. ¿Está bien para usted? Así. Sí. Así. Libre, sí. Calor. Sí. Porque esto tiene puede sentar también. Sí. Esto arriba, esto poste. Arriba, chapas. Así, libre. Ya está. ¿Tú quieres así? Sí, así. So ayun po mga amigo, nagustuhan naman ni esto. Aquí se sienta. Sí, puede sentar también, libre. Hay no calor. De perta, Tia Mame. ¿Cuándo va a terminar? Hoy daw Madera. Dinala daw ngayon yung kahoy para daw po sa mga pintuan. También, saka itong bintana. So, mga 3 araw po siguro baka magawa na ito.
Chema me esto, ¿tú no quieres poner aquí, arriba? ¿De cómo se llama? ¿De contraplaqué? O de karasi? Ah, yun. Sabi ni Chema me, okay na raw muna yung ganito, saka na lang daw. Kasi mas importante po kasi ay makapagsimula pong magbenta. Chema me, no? Mas importante, esto, bintana, puerta, kasi bintana, puerta, y también empezar a vender, ¿no? Si pone puerta aquí, ventana no hay problema, podemos empezar a vender. Vender, sí. Yung sabi ni Tia Celsa, basta may pintuan at saka bintana, ay pwede nang makapagsimula po na magbenta dito. So kung marami magtatanong bakit si Sophie ay kalbo at saka si Alima at saka si Beverly, kasi marami pong puto mga amigo. Oo, maraming puto kaya po kinalbo. So ayun si Sophie na ngusot-ngusot. Damo sa pag nang nakita ko nina, masayang-masaya. Ngayon, maano naman siya. Dumadaan talaga ang bata sa pagiging ganyan. Pero yan, chamame. Chamame, cara de chamame, cuando niña. Madera un poco de sol para secar. Cuando preparar con mojado, cuando seca, abre. Sí. Ahora ya deja un poquito para un poco sol. Sabi daw ni Chamame, patutuyuin daw para daw hindi raw magbuka-buka yung mga kahoy. So, ayan po mga amigo. Tanungin ko kay Chamame, aquí hay estante, no, mejor? Aquí. Tiene estante, no? Ejemplo, ¿no? Tú poner estante. ¿Qué no es estante? Ejemplo. Sí, para poner ejemplo. Pone preguacelo. Pone cosa de baño. Sabi nga ni Alima, cosa de baño. Sí. Después, tú tienes, no, congelador. Congelador tú puedes poner aquí. Ajá. Pero de luz, ¿cómo va? Sabi ko, saan ang kuryente? Aquí hay corriente. May kuryente ro dito kay Batya. Oo nga po, pwede. Extension na lang siguro nga. Oo. Ganun naman eh. Kasi pa rito eh. Pero sana naabangan ng kuryente, ng kable. Naisuggest ko yung kay Tia Celsa mga amigo eh. Sabi ko kay Tia Celsa, dito lang yung pinaka-counter. Dito. Esto cajera aquí, chamame. Tapos ahí congelador, también estante. También aquí puede poner estante también, chamame, estante. Mucho estante está bien. So, sinasuggest ko kay Tia Celsa kasi po si Omar po ay isang Musliman at hindi po siya nagtitinda ng product ng baboy. So, syempre dito po, lahat po rito ay mga Kristiyano, Katoliko, puro baboy po ang kinakain kadalasan nila. So, sabi ko kay Tia Celsa, pinakamaganda ay magbenta ng mga paa ng baboy, paa ng manok, lahat po nun. So, ngayon pa lang po ay pinagpaplanuhan na po namin ni Tia Celsa kung ano yung mga ititinda. Pero ang maganda po ay nagustuhan po ni Tia Celsa nagustuhan ni Tia Celsa yung plano ni Kuya Tonton para po dito sa kanyang terrace. Yan. So dito po ay may mga poste, tapos may bubong, tapos tataasan po ito. Yan. Tataasan yan. Tapos, sisimentuhan. At syempre, yung mga bata na maglalagay ng mga piedra o mga lupa dyan. O, sabi ko, meron naman buhangin. So, ayun po mga amigo. Ganun po yung mangyayari sa tindahan ni Tia Celsa. Mahangin pala dito sa hapon. Mahangin ngayon. Kaya, hindi naman pala kainitan kapag ganitong oras na tirik ang araw. So, ayun po mga amigo. Inuulit ko po na ang mangyayari po dito ay parang grocery store po mga amigo. Sabi nga nila parang kwarto lang eh. So sabi ko po, ganun po talaga dito. Ganito po ang mga tindahan. Ganyan po ang mga tindahan dito. Hindi po kagaya sa atin sa Pilipinas. Pero lalagyan ko po ito mga amigo ng tarpaulin para
Para magandang tingnan, na alam nila na ito ay sari-sari store. Ayan. Excited na ako magtinda si Tia Celsa. Tingnan natin kung talagang malakas na bang bentahan ba dito. Pero sa tingin ko po mga amigo, malakas po ang magiging frozen items dito. Dahil ang mga tao po dito ay hindi naman po nakakabili ng mga paan ng baboy o mga product na kasi kadalasan po ang mga ano po ito, mga malyan. Lahat po ng abaserya dito kadalasan wala pong tindang baboy. Yun po, walang baboy na tinda sa mga abaserya dito. Madalang na madalang. Pero sa lahat po na nakita ko sa buong Ikuko, wala po talaga. Dahil mga Muslim po ang mga may-ari ng sari-sari store dito. Kagaya ni Omar. Na Sophie, porque naglalambing. Ha? Naglalambing. Meron daw kanay kuto eh. Donde Piojo? Piojo? Ang dami daw kuto. Kaya pinagkatanggal ng ano. Laki na ni Sophie, no? Kung natatandaan nyo dati, napakaliit pa nito nung tayo ay ano? Ha? Helado! Gusto raw niya ng ice cream. Donde comprar? Donde Balbina. O, vale, vamos. Gusto raw niya ng ice cream. Hi! 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 Mas. Hi! 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 Gusto ko yung nangingisay eh. Chome, nangingisay. Pizzería se llama Sari-Sari Store. Mas, nangingisay. Hi! La cafetería se llama Sari-Sari Store. Sige. May sasakyan. Sige. Kay Mas. May sasakyan. Sige. Sige. Oh. Hi! Tatawanan siya. Hi, mga Marites! Sari-Sari Store. Tuwang-tuwa eh, no? Nung dati po, hindi ako sanay kay Tia Celsa pagka nangingisay siya. Hindi ako sanay na siya ay, nung unang na-meet ko siya, hindi ako sanay na nakakakita ng tao na ganun. So, sa totoo lang po, ang iniisip ko talaga kay Tia Celsa ay merong ano po, may something, may problema. Pero ganun po talaga ang mga ganyan, no? Kapag masaya, ina-express nila yung kanya kasiyahan sa pagkanta, sa pagsayaw. Nung tagal-tagal ko na-realize ko na ganun pala talaga sila. So, hindi mo makikilala talaga ang isang tao kapag hindi mo nakakasama araw-araw. Kapag nakikita mo lang isang beses ay hindi mo talaga mahuhusgahan yung isang tao. Hindi pwedeng husgahan. Kailangan makasama mo siya ng matagal. So, kagaya yan, mo nagsasasayaw siya kanina. Tapos ngayon, may iniisip na siya. Kaya mo talaga si Tia Celsa. Yan po, kaya po siya minahal ng mga tao, ng mga Pilipino. Pero marami rin pong busit. Marami rin pong busangot na nagagalit kay Tia Celsa at sinasabing siya ay OA. So ayan pa mga amigo, dito po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa panonood ng video na to. At ayan, sari-sari store na pinagawa po ng mga Pilipino na kung saan ay isang pamilya ang nabiyayaan dahil po sa pagmamahal natin sa kanila. God bless po. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.